kami na lahat po ng nagawa nila, yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa paggamit ng sasakyan para sa pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla, hanggang sa mga sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yun na nanguna sa pambabaril si Sergeant at Arms Aplasca ay lahat ng ginawa nila upang mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato ay ginawa nila, ay nagawa lang nila dahil sa office na ino-occupy po nila. So tingin po namin ang akmang venue para sa pag-file nito ay sa Ombudsman. At saka continuation lang po ito sa maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na nababahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon na talagang I think we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, ka-unpredictable, at saka talagang nawawala yung kumpiyansa ng taong bayan dito. Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction of justice para magkaroon ng consequences yung mga ginawa ng ating mga senador at saka para magkaroon ng pananagutan para sa mga issue na ito para manaig po yung dulog ko. Dagdag ko lang po that we have forwarded a copy of our complaint to the ICC itself. So sa tingin niyo, Bakit ICC? Senate President Alan Peter Cayetano because of yung nangyayari ngayon sa Senado? I think we agree with that, Paul po. So sa ibang mga bansa for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign. So just your comment, baka sabihin nila kasi wala namang valid warrant of arrest, so there's nothing to obstruct. So ako and everyone here naniniwala po kami at marami po yung naniniwala na parte ng soberanya ng Pilipinas yung warrant ng ICC. Pusa po tayong pumasok dito noong 2011 at bagamat umalis din po tayo dito noong 2018 ay kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institusyon dito sa Pilipinas ay kumikilala sa otoridad ng ICC para sa period na naging parte po tayo doon. So from 2011 hanggang 2018. So I think kung gusto po nating panindigan yung ating soberanya, kailangan po nating tuparin yung pag-file ng arrest. In particular, sir,